Nice for your closing remarks, please. Maraming salamat po. Thank you for bearing with me, Mr. Chairman. Sa ating pong mga kasamahan sa TRICOM, to our Honorable Chairman, the three Honorable Chairs of the three committees. Just a few years ago, the anti-Filipino narrative was started deliberately, methodically. Filipinos who claim to have absolute freedom of speech and expression, aided by computer trolls and funded from mysterious sources, started singing in discordant notes. Their tune, discrediting government leaders, politicians, and any other Filipino who dare go against the politicians of their choice and speak against China on the matter of the West Philippine Sea. All of a sudden, the airwaves and the social media were abuzz with fake news. All of a sudden, people who have been obscure all their lives became overnight journalists, writers, expert analysts, opinion makers, and so-called influencers with little or no formal training at all in these fields. Those who had through everything they knew down the drain and inexplicably joined the chivalry. They have two things in common though: arrogance and gross ignorance. They bully their way through, calling people who do not share their imagined facts with insulting names as if they have mental and intellectual superiority over everybody. They deliberately twisted facts or labeled them as lies while peddling their own lies with threats and arrogance to take the place of truth. As Goebbels would have it, lies repeated 1,000 times become the truth, at least to those who peddle them. There seemed to be no end in sight to their traitorous acts and claims until the TRICOM came into being and boldly held the bull by the horns. If Goebbels was their weapon, TRICOM had Newton. For every action, there is an equal opposite reaction. People have had enough. The lies have to stop. Anti-Filipino propaganda had to be exposed for what they are: lies. Vloggers, pseudo-journals, writers, or whatever they want to call themselves have to be confronted with the laws that guarantee the people protection from lies and libelous remarks. No right nor freedom is absolute, not even life. TRICOM has uncovered and fished out from the mouths of the principal players that some of them were recruited by the Chinese embassy, sent to China, and trained in propaganda tactics aimed at influencing public discourse on crucial national issues. Alarmingly, this includes shaping narratives around the West Philippine Sea to favor China's territorial claims. They were funded by China. Question is this a patriotic act? You tell me. Sa mahabang panahon, Mr. Chairman, binabastos nila ang mga politiko na lumalaban sa China at hindi kaalyado ng politikong sinusuportahan nila na nagtatanggol naman sa China. Binabatikos nila ang mga opisyal ng pamahalaan na lumalaban sa China sa usapin ng West Philippine Sea. Minumura nila at tinatawag ng kung ano-ano ang mga tinuturing nilang kaaway, politiko man o opisyal na nagsusulong ng interes ng mga Pilipino at ng ating bayan. At nang sila na nga ay inimbitahan ng TRICOM, ano ang sinabi nila? Panggigipit daw sa kanila at sa kanilang karapatang magpahayag ng kanilang opinyon. Lubhang nakakatawa, Mr. Chairman, na ang mga nag-umpisang maghasik ng kasinungalingan ay biglang nagtago sa likod ng maling paniniwalang meron silang karapatan na hindi mapipigilan ng kahit na anong batas. Ano ang nangyari? Napahiya sila nang hindi sila kinatigan ng Korte Suprema. Pinatitigil nila ang TRICOM sa pag-iimbestiga sa kanila, subalit sila ay ayaw tumigil sa patuloy na pambabastos sa mga personalidad na ayaw nila. Kung kayo ay mga Pilipino at nagmamahal sa bayan,
at hindi sa salapi. Bakit hindi ninyo suportahan ang laban ng bayan sa West Philippine Sea? Ni minsan ay hindi nyo tinuligsa ang pagbangga ng mga barko ng China sa maliliit na bangka ng ating mga mangingisda, sa mga maliliit na research vessels ng BFAR, sa mga maliliit na bangka na nagde-deliver ng mga pagkain sa mga sundalo natin sa BRP Sierra Madre. Sa halip na ito ang gawin ninyo, nakabibinging katahimikan ang inyong mga sagot. Sa pag-water cannon sa Philippine Coast Guards natin, ano ang sinabi nyo? Wala. Patunay lamang sa pag-amin ninyo sa TRICOM na kayo ay ginastusan ng China at tinuruan sa China ng pagpapalaganap ng propaganda laban sa Pilipinas na bayan ninyo. Sana hindi dumating ang panahon na baliktarin kayo ng mga bagong amo ninyo at ikulong kayo at parusahan at sabihin kayo ay mga spies ng Pilipinas. Ang sinabi pa ninyo, nung kayo ay tinatanong sa pagpapakalat ninyo ng fake news, ay maaaring fake news ngayon, bukas totoo. At ito nga ay halintulad pa ninyo kay Galileo, na ika ninyo ay ganun din na pinagbintangan na fake news ng kanyang sinabing ang mundo ay umiikot sa araw. Si Galileo po ay isang scientist. Gumamit ng mga pamamaraan at nagsaliksik, naghanap ng datos hanggang sa kanyang natuklasan na umiikot nga ang mundo sa araw. Kayo po, ang tanong, ano po bang tools ang ginamit ng mga nagbabaliktad ng simpleng katotohanan upang masabing ang kasinungalingan ninyo ang dapat paniwalaan? May okasyon pa na hinamon ninyo ang TRICOM na bigyan ng definisyon ang fake news bago ito sabihing bawal sa batas. Ito po ang definisyon ng fake news. Kasinungalingan. Yan po ang tamang definisyon kung kaya't may katapat na mga batas ang pagpapakalat ng kasinungalingan. Sa inyong pagpapalaganap ng kasinungalingan laban sa mga taong hindi nyo type, may batas kontra dito. Libel or cyber libel. Kung ayaw ninyong gamitin ng Estado ang kapangyarihan na imbestigahan kayo sa publiko, tumigil kayo sa pagpapakalat ng kasinungalingan. Lahat ng labis, paalala lang po, lahat ng labis ay masama. Huwag ninyong turuan ang mga kabataan at ibang tao na maniwala na ang inyong ginagawa ay tama. Babalik sa inyo yan. We are now in the midst of an active cognitive war, an insidious battle for the hearts and minds of the Filipino people. This war is not fought with weapons, but with misinformation, manipulation, and psychological influence. The just concluded elections was a big part of this battlefield, with efforts deliberately intended to sway voters into supporting candidates aligned with foreign interests, particularly China. It is imperative that we identify and expose these Manchurian candidates, those who knowingly or unknowingly were used as pawns to serve interests hostile to our national sovereignty. Some may not even be Filipinos, like in the case of Miss Alice Go. How many other Alice Goes are there now, elected and pretending to be Filipinos? I call on our fellow men, let us all be vigilant and discerning. Kailangan mas maging mapanuri tayo at mapagmatsyag. Baka tayo ay dinadala na po sa katayan. If we don't exercise caution and discernment, we just might find ourselves being led into the slaughterhouse. Again, I'd like to thank the three chairs of the TRICOM for standing up for the people, for standing up for what is right, and for what is pro-Filipino. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Maraming salamat, Chairman Ace Barbers. So, magtatapos na po tayo. We will be terminating our
joint committee hearing. And before we do so, I just wanted to show something, yung pong nakuha ko kay Chairman Ace Barbers from the German President. Ang sabi ng German President, we will not allow X TikTok to destroy our democracies. German President. Ang sabi naman nung ni Clive Hamilton, yung silent invasion na ginagawa sa Australia, an important book for the future of Australia by Professor John Fitzgerald and written by Clive Hamilton. Gantong-ganto nangyayari sa bansang Pilipinas. And this is global dominance ang gusto mangyari sa atin. And during the time nung last year, no, allow me, no, this will be my last closing remarks. Closing na talaga to. Closing na rin yung aking politika. So, tinatapos ko na po dito. The end is near. So, allow me to deliver my last speech. Mamimiss ko kayo lahat. Lahat na ating mga kasamahan. Itong video na to ginawa ko po nung June 12. Ipinost ko po siya sa TikTok. Yung ako mismo ang gumawa nito. Mahirap to kasi ito yung naging experience natin doon sa natapos natin yung Pogo. Nakita natin yung mga pagbebenta ng mga lupa na bumibili ay mga Chinese. Ang mga Chinese sa ginagawang mga Pilipino. Ang mga Chinese sa ginagawang mga politiko. At yung mga korporasyon ay pinag-aari ng mga Chinese. At nakita natin yung additional ngayon na hindi ko na isama during that time yung fake news at yung kanilang election nag-interfere sa ating election. Padami ng padami ang kanilang mga tools in order to have a silent invasion, di ba? So, panoodin natin kasi tinanggal nila to eh. I wasn't able to show it sa TikTok. Siguro mga ilang days lang tapos tinake down nila. But gusto ko lang mapanood ng ating mga kababayan before I deliver my closing remarks. Okay, pwede ba natin mapanood yung video? Ang araw na ito ay ating ipinagdidiwang taon-taon upang sariwain ang hirap at pasakit at buhay na inialay ng ating mga bayaning makamit lamang ang ating kalayaan. Pagsakop ng mga Kastila, Hapon, Amerikano at paggamit ng mga sandatang makabago noong kanilang kapanahunan tulad ng kanyon at mga riple laban sa ating pangananggalang na tabak at lakas ng loob. Pagkaraan nating makamit ang ating kalayaan sa madugong kaparaanan, ngayon, tila muling nagbabalik ang kasaysayan at muling nagbibigay hudyat na gisingin ang kamalayan ng ating mga kababayan na nagbabadyang pagsakop ng mga banyagang nagnanais sakupin tayo, hindi sa pamamagitan ng tradisyonal na pananakop, kundi sa isang kaparaanang sistematiko at pinagsama-samang elemento tulad ng pagbibili ng ating mga lupain, bahain ng droga ang ating mamamayan, ariin ang mga malalaki at importanteng korporasyon sa ating lupunan, unti-unting pasukin ng mga banyaga ang ating pamahalaan sa pamamagitan ng eleksyon, unti-unting pananakop sa hanay ng ating mga tagapagtanggol sa dagat man at lupa at marami pang iba. Sa isang umaga na ang ating bansang pinaglaban ng ating mga bayaning nagbuwis na kanilang buhay ay muling napasakamay ng mga banyaga. Sa ating mga Pilipino, ngayon at bukas, huwag po natin hayaang mangyari ang mga bagay na ito. Ikaw, ako, tayong lahat, magsama-sama tayo, ipaglaban ang ating kalayaan. Ibahagi ang inyong nalalaman at kaalaman sa mga banyagang nagtatago sa maamong katauhan, subalit may malalim na hangarin na tayo'y pagsamantalahan. Mabuhay ang mga bayani noon, ngayon at bukas. Mabuhay ang Pilipinas. Okay. Ginawa ko po yan para po sa personal ano ko yan eh. Doon sa personal account ko nilagay ko sa TikTok kaso tinanggal nga yung content na yan. Kaya ngayon ko lang na ilabas ulit. Nagkataon na magkakaroon ako ng closing remarks, sabi ko maipalabas nga. But ito po yung tema ng aking pong
closing remarks. 7 araw na lamang po kasi mula ngayon ay araw na po ng kalayaan. Sana maisip ng ating mga kababayan na ang pinaglalaban po natin dito ay yung ating soberenya. I believe na darating ang panahon na maunawaan ng ating mga kababayan yung pinaglalaban dito. Kahit tayo po yung maging casualty ng labang ito, ay matamis na tanggapin yung mga pangyayari sa ating buhay sapagkat nakikita natin na muling sisikat ang araw. Magandang hapon po sa inyo lahat. Sa ating mga kasama sa TRICOM, mga kapwa mambabatas, resource persons at mga patuloy na sumusubaybay sa ating mga pagdinig. Isang taus-pusong pasasalamat po sa inyo lahat. Ngayon, tinatapos natin ang serye ng mga pagdinig. Gusto ko pong idiin, ang fake news at disinformasyon ay hindi lang isyong pampolitika. Ito ay personal. Ito ay pang-araw-araw. Ito ay nakakaapekto sa tiwala, sa reputasyon at sa ugnayan ng bawat isa sa atin. At sa likod ng malalaking kampanya ng pandiling lang, may mga reputation management firms at interest groups na tahimik pero malakas ang impluensya. Ginagamit ang teknolohiya, algorithms at social media para kontrolin hindi lang ang ating iniisip, kundi pati na rin ang ating nararamdaman. Kung sino ang kakaawaan, kung sino ang sisirain, kung ano ang dapat nating paniwalaan, unti-unti nila tayong hinuhubog. Pero hindi tayo basta-basta papayag. Hindi tayo mananahimik. Kaya nga't bilang inyong lingkod at kasapi ng TRICOM, hinihikayat ko tayong lahat na magsama-sama sa laban kontra fake news. Paano natin ito magagawa? Una sa pamamagitan ng mga makabuluhang panukalang batas, layo nitong bigyang proteksyon ng ating mamamayan laban sa sinasadyang pagpapakalat ng maling impormasyon na may atensyong manira. Pangalawa, dapat nating itaguyod natin yung critical thinking sa ating paaralan. Sabi nga ni Pope Leo XIV, formerly Cardinal Robert Prevost has emphasized, not everything we hear or read should be taken at face value. Kaya we must help our people, especially the youth, develop the ability to analyze, understand, and even discern regarding these messages, including the more subtle forms of influence. These messages, if left unquestioned, can have serious consequences on the future of our society, especially if they are part of a broader effort to shape public perception. Napakagandang paalala, ang pagtuklas sa katotohanan ay hindi lamang gamit ang utak, kundi pati ang puso. Ang pangatlo po, nasa tahanan din ang laban. Turuan natin ang isa't isa, pamilya, kaibigan, anak, tito, tita, lolo, lola, na maging responsable sa pag-share, pag-like at pag-comment. Ang isang simpleng post ay pwedeng makasira ng buhay o makatulong sa paghilom ng lipunan. Ang pang-apat, makipagtulungan tayo sa tech companies at mga grupo sa civil society na nagsusulong din ng tamang impormasyon. Hindi ito laban ng isa, laban ito ng buong lipunan, ng buong bayan. At higit sa lahat, maging mga tagapagtunggol tayo ng katotohanan. Hindi ito madali, pero sa panahong tila, ang kasinungalingan ay mas malakas ang boses. Kailangan nating patatagin ang ating paninindigan. Mga kasama, ang laban kontra fake news ay hindi natatapos dito sa TRICOM. Ito ay tuloy-tuloy na misyon para sa mas ligtas, mas mulat, at mas matatag na lipunan. Kaya sa ngalan ng TRICOM at sa ngalan ng ating mga kababayan, magkaisa tayo sa layuning ito. Maging mapanuri, maging maingat, maging matapang para sa katotohanan. Maraming salamat sa inyo lahat. Mabuhay po ang bansang Pilipinas. Maraming salamat po. On the part, now,